Sa laban ng ating kapanahunan ngayon, makikita natin na kailangan ding suportahan natin ang ibang mga vlogger na naglalahad ng katotohanan. Hindi lang sa katotohanan, bagkus mayroon din tayong sa balanse ng espiritual at ito naman ang kapakanan ng spiritual at civil. Religious and civil ay ito'y kasama sa buhay ng tao. At hindi natin pabayaan ang mga vlogger na sila-sila lang, kundi suportahan natin kung ano yung tama. At nakikita na natin unti-unti na kung sa aking sariling obserbasyon, nang wala pa akong vlog o hindi pa ako ngayon nag-uumpisa, ito'y umpisa pa lang na magla-live o ila-live ko, na kung saan ang obserbasyon natin ng panahon ni Trillanes, nakipaglaban siya na halos sila lang dalawa ni Laila de Lima ang totoong nanindigan sa panahon ng Duterte administration. At wag naman natin sanang pabayaan na ang mga vlogger na kung saan umusbong at nagpakita ng kanilang suporta sa kay Trillanes at kanilang independent na pananaw sa mga panahong issue. Tayo magtulong-tulong na hindi makabalik ang mga Duterte boys at ang kanyang anak na si Sara Duterte. Dahil kung oras na makabalik yan, ay panibago namang yugto na sinasabi ni Antonio Trillanes na kung ang ama ay nagpapatawa, ang anak ay seryoso at hindi nagpapatawa. Ibig sabihin mas masahol pa ang ginagawa ng ama kaysa anak at hindi natin pwedeng papayagan yan dahil yan ay karumal-dumal na ang isang babae ay maging lalaki. At ito'y hindi kalugod-lugod sa pananaw ng Panginoon. At hindi ako papayag at hindi na pwedeng ang babae ay mangunguna at maghahari sa mga lalaki. At ito'y isang labag o isang pagsuway sa kautusan na the head of the family is the husband and the head of the church is Christ. At ang the head of Christ is God. At ang the head of state dapat ay lalaki. At wala ka pang nakita sa kasaysayan ng Biblia, unang mga hari, noong unang mga kapanahunan na pumili ng babae, kahit na sa mga posisyon na sa mataas na katungkulan. At ganito, umpisa natin ang pagbablog. Tulungan natin ang mga vlogger na tama na sinusuportahan ang katotohanan, ang West Philippines issue, ang ICC, at ang mga korupsyon sa gobyerno, at ang mga kawalang hiyaan na nangyaring mga kababalaghan ng unang mga panahon na maibunyag at na mapanagot. Isa na to si Kibuloy, si Bantag, si Tibis, at ang mga Duterte at lalo na ang genocide, crimes against humanity, na ito wala nang pagbabalik ang buhay at hindi na pwedeng ma-restore pa. Bagkus dapat ay papanagutan. Hindi na yung personal niyang kawalang hiyaan, kabastusan, kasinungalingan, bagkus ang buhay ng tao ay higit na mas mahalaga kaysa anumang mga bagay. At yun dapat ang kanyang pananagutan. Yan ay magkakaisa tayo. Salamat.